kalusugan. Meron na kasing naging issue ang mga ospital na pribado ay tigil muna sa pagtanggap po ng mga guarantee letters. Ito Oo. po yung mga hinihingi sa minsan lumalapit to sa mga politiko pa para ma-issue sila ng guarantee letter at Oo. ito naman ang ibibigay sa mga ospital para sabihin ito po ang magbabayad doon yan ay galing sa ganitong opisina. Tanggapan ni Senador, Ganyan, tanggapan ni oo. Congressman. Yan, Alamin oo. nga natin yung proseso niyan, mga kapuso. Nasa linya po natin si Dr. Jose Rene de Grano, Presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI. Dr. de Grano, magandang umaga. Live po kayo sa Double Wing sa Double B. Radyo na, TV pa. Good morning, Doc. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Salamat Yes. sa oras. Good morning. Taga-subaybay po. Opo. Okay. Gusto lang namin linawin ni Ben kasi recently, ang nabanggit ng Department of Health at saka sa latest pronouncement nyo, lutas na yung problema doon sa GL, di ba? Up to date daw. Oo. Pero Sila. ngayon, ito ay sa Batangas lang Mm. na nagkaroon ng problema. On a general sense, nationwide, Dr. De Grano, wala na ba talagang problema sa issuance o pagbabayad ng GL sa mga private hospitals, hindi lang po sa Batangas? Tama po. Siguro po, meron pa ilan-ilan po sinasabi nila na hindi sila nabayaran kaagad. Mm-mm. So, ang ginagawa po nila, temporarily sila siguro nagpailan-ilan pa isa-isa per region na sinasabihan nila na ito, hindi sila ito nakakatanggap. Sinasabihan po nila yung regional office. And then pag once naman po naibigay sa kanila siguro yung kanila receivables, ay itinutuloy naman po ulit nila ang pagtanggap ng mga guarantee letters. Opo. So, Kapag, nationwide ngayon, lahat ng private hospitals tumatanggap ng guarantee letter, Dr. De Grano. Yes po, as long as meron po silang memorandum of agreement doon sa region po. Opo. Dapat dito, po. ganito lang. Gaano ba katagal ho yan? Kunyari, pag nagdi-discharge o nagdi-discharge na or for discharge na yung pasyente, tapos may dala ho silang guarantee letter na Guarantee ibibigay, no? Pag sumiti ho nun ay nakakalabas na ibigay na ho sa ospital. Ano nangyari ho doon? Pagkatapos nun, anong nangyari sa proseso guarantee ba, letter? Yan ba Dr. ay De Grano? sinusumite sa DOH tapos mga ilang araw bago kayo bayaran? Paano ho yung pagbabayad? Sa memorandum of agreement po, nakasaad doon na pag nasubmit na po ito, halimbawa, yung guarantee letter, sasubmit yan ng social worker doon sa regional office. Ng Department of Health? Ng Department of Health. Opo. And then yun po, within 60 days, 60. hihintayin po yon 60 days po. Okay. Hihintayin po ang kabayaran. Oh, gusto ko lang linawin yung process, Dr. De Grano, para yung makapuso natin nakakarinig ngayon. Alam po nila yung gagawin nila, di ba? Kasi available po ang GL sa inyong tanggapan ng mga kongresista na nakakasakop sa inyo. Yun po ay pwede nyo lapitan, pati mga senador, kasi yun ay para talaga sa pagbigay ng tulong. Okay, ako halimbawa, pasyente po, nakatanggap ako ng GL, nakakuha ako ng GL kay congressman o kay senator. Yun po ba ay bago ako i-admit sa ospital, dapat ipipresent ako na yung GL o pwedeng bago ako lumabas para dun sa Usually billing po. ko? Usually po, ito'y bago lumabas. Ano po? Kasi doon sa bill po ng pasyente, usually binabawas lahat yung, halimbawa, kanilang PhilHealth benefits, babawasin muna yon. Kung meron po silang mga PCSO na benefit din nakuha, kung meron po sila nakuhang tulong mula sa mga local government unit, ibabawas po lahat yan. Ngayon, kung may natitira lang, and then saka po sila, halimbawa, kulang na kulang ang pera talaga nila, then saka po sila lumapit sa mga Pagkulang. nag-i-issue po ng mga guarantee letter. Ano ba ho So, anong malaki po ang tulong nun kasi instead po napipirma sila ng promissory notes, ay yun na po ang yung Hawak guarantee nila. letter na po. Opo. Pero Pero magkano paano yan? kung halimbawa palabas ka na weng, nadidak na, may natitira na lang na konti o kung malaki man, hindi ka pa nakakuha ng GL, pwede ba lumabas ang pasyente tapos to follow yung GL? Ay, depende po sa usapan nila ng ospital. Ano po. Madali naman po palagay kung kumuha noong GL. Then ito po i-verify agad doon sa regional office kung totoo ba itong itong guarantee letter nito na nanggagaling halimbawa sa isang opisyal o even doon po sa opisina nila ay pag na-verify po 'yon, tinakaltas na po agad 'yon. Opo, pero bill.
Pero yung proseso niyan, kung kukuha kayo ng guarantee letter, kinakailangan mo ba nilang pumunta ng opisina ng congressman o kaya ng senador or sino mang politiko, or doon na lang kasi may mga sa mga ospital may mga malasakit Meron. counter centers, di ba? Oo. Pero yung saan yata ho ba? malasakit, DSWD ang nandun, di ba? Wala po yatang Wala dun sa tanggapan ng mga- mga kongresista at senador doon. Wala po. Usually Oo. po, yan sa mga government facilities meron po. Yes, oo. Yun, doon papasok. Pag kayo pupunta sa lalapit, sa social o sa malasakit, DSWD ang pwedeng ilakad doon. Yes. Ay, so far sa DSWD, wala kayong problema sa mga guarantee. Kasi Totoo DSWD yan. may guarantee letters din, di ba? Meron din, yan. Meron din. Walang So problema far naman, doon. wala naman po nagiging problema. So dito lang talaga sa DOH. Oo, kasi Siguro po, ano lang yan, nagkaroon lang, yun nga po, nung tanungin namin, bakit ba medyo parang delay dito sa aming area. Oo. Sabi po nila, kasi po nagdagsaan yung guarantee letters dito sa region, at ang Batangas po, isa sa pinakamarami na nag-issue nitong mga guarantee letters. nung election And po then ito. yun, after election na po. Oo. And then, yun nga, konti ang kanilang tao, no? Oo. So, na nagpo-proseso nito. Kaya nagkaroon po ng medyo delay. Opo. Wala naman problema daw sa mga, ito ba, may mga documents ang kulang. Oo, mga required Mga ganon. documents. Yes, meron pong pailan-ilan na hospital na sasabihin nila, ay, may kulang ka sa documents mo. Yun naman po ay pinapaalam agad nila at inaayos ka agad. Hindi naman po ganun kahirap yung oo. yung pag-aayos ng mga documents. Pero kailan tumitigil? Kunyari, after 60 days, hindi pa rin ko kanina nababayaran. Anong gagawin ng ospital? Hindi muna kami tatanggap ng ganon ba? Pwede po nila sabihan, bakit kami nadidelay, ganyan, medyo nahihirapan na kami. Yes, Pwede naman po nila sabihin, nakikipag-usap naman po usually itong mga opisina, Katulad po doon sa amin, nung malaman nilang ganon, ay di Kumilos agad. sa tulong po ni Dr. Herbosa at saka ng mga opisyalis ng region, ay di nakipag-usap po sa amin. And then yun naman po, sinabi namin na sige, tutuloy na po namin kasi hindi naman talaga, yun naman po ibalak lang nila na kung talagang masyadong lumaki itong mga receivables namin. Kailangan din naman pong ipag-alam nyo dun sa region bago kayo tumigil. Opo. Opo. Sige, partner, go ahead. Dok, ganito, sabi nyo kanina may 60 days, di ba? Dapat 60. within Opo. 60 days 60. mabayaran na ng Department of Yes Health sa po. inyo. Opo. So clearly, pag GL ng mga mambabata, senador at kongresista, ang pondo po nito ay nasa Department of Health. Lahat pong yan actually ay pondo ng Department of Health. Oo. At yan po ay nakasaad dun sa GAA nila. Pero Kaya, allowed lang ang mga kongresista na magbigay ng GL para sa kanilang constituents. usually Correct. po endorsement yan. Yes. Endorse nila dun sa kanilang area. Oo, may mga code yan eh. Meaning approved na ng tanggapan ng halimbawa ng tanggapan ng kongresista o senador, approved na rin ng Department of Health, hindi po ba? Tas dadalhin doon sa social service officer ng ospital Social service. para Opo. alam na ito ay approved na at magagamit na ng pasyenteng may hawak ng GL. Tama po? Opo, kailangan po i-verify yan sa Oo. region bago tanggapin ng ospital. Okay. Basta ang malinaw doon, lahat ng pondo ng GL nanggagaling po sa Department of Health. Yes po, pera po ng bayan yan. Hindi Yes. po yan talaga galing Yes. galing sa mga mambabatas. Pinag-usapan pera. Sino nagtatakda ho kung magkano ang halaga ng GL na ibibigay sa isang pasyente? Ay usually po meron yan yung halimbawa yung nag-i-endorse, sasabihin nila hanggang Kung 5,000 magkano. lang po, Opo. hanggang 10,000 lang ganyan. Kasi hindi iisa ang constituent nila, napakadami po niyang Opo, humihingi. opo. Meaning, So siguro nasa kanila na 'yon. ang tanggapan po halimbawa ni Congressman Weng de la Ganito, Peña, oo, lumapit ni- ako sa kanya, Oo. yung opisina niya magsasabing 10,000 ibibigay ko para sa Opo. GL mo. Ayun, gano'n. Usually po ganun ang ginagawa nila. Sabi nila, ito pong pinamimigay ng opisina na ito o ini-endorse ng opisina hanggang 5,000 lang po. Oo. Yan. Usually alam naman na po nila. yan. Ganun pala yun. Mga 5,000 hanggang hindi Hanggang- kino-cover yung kunyari buong Hindi. gastusin Oo, sa depende ospital. siguro Hindi sa po. tatanggapan ng nila. mambabatas. Pero 'di ba Dr. De Grano and Weng, kung total pera naman ng bayan yan, Oo, sana but, no, I mean hindi mo kailangan na
i-cover kung masyadong malaki yung kabuuan. Pero kung halimbawa at least kalahati, Weng, Baka para pwede, matanggal oo. yung burden ng pasyente na maghanap pa ng ibang tulong, Para sana ibigay na. Kasi pera naman ng bayan yan, hindi dapat tinitipid yun ng Mm. tanggapan ng mga mambabatas natin. Di po ba? Mhm. Dapat Oo. po lang, kasi yung nga po para daw nagiging ayuda yan or what, Totoo something yan. like that, ano. Mm. Pero sabi nga po nila, dapat kung maaari nga i-cover lahat yan ng di halimbawa ng ba? PhilHealth, Oo. Mm-mm. dapat. Para wala na pong gano'n, Para ano. wala nang Ah, ganon. mga nahihirapan din po siyempre yung Oo. paglalakad ng mga Tama, ganyan. Ng tama, Totoo. tama. Oh. Kung Alam ako niyo nga, kung ba? masusunod na, partner, Mm-mm. dapat wala na ho yan sa poder ng mga Mhm. politiko. Mambabatas. Oo, dahil Diba? dapat nasa Oo. DOH na lang lahat o DSWD. Dapat di na Bakit ba? dumaan sa Hindi na opisina nila. dumaan, di ba? Opo, Diretso na opo. sa ospital, may lalapit, nangangailangan ng tulong. Sus, walang pipiliin. Kung gipit yung tao, Oo. kahit siya ho ay middle income ba or sino man nangigipit, pag may kailangan tulong, DOH andyan. Basta Pwede. pondo, di ba? O kaya naman, palakasin natin, lagyan natin sa PhilHealth para Pwede. matupad yung Doon na zero lang ang billing pondo. natin, no? Yun Zero naman ang billing. Opo. Oo. Universal Healthcare Law. Oo. Oo. Pero Yes, Doc, opo. ganito, gaano ho anong balanse ngayon ng ang figure na sa tingin nyo pending pa na bayarin Sa GL. o collectible nyo sa Sa Department of Health? GL, oo. Medyo malaki-laki pa rin po, no? Halos mahigit pang siguro mga 300 plus million pa rin. Pero yun po, binigyan Nationwide namin na po sila yun. ng, doon lang sa Batangas, ano po. Aha. Yun naman po nagbigay sila ng, halimbawa, in 2 weeks time, may Mm-mm. bibigay na po nila. In Batangas Yun pa naman lang po ito. Paano po kung hinihintay. nationwide, Doktor? Ay, di po natin alam kung ano yun. Kasi yung nagsabi nga sa amin na iba, ilan-ilan lang naman po. Sabi naman po Mm-mm. nila, kumpleto yung kanila at okay lang sa ibang regions. Ano po. Mm-mm. Siguro nagkataon lang talaga po na medyo masyadong madami daw po sa area na ito. Oo. Basta ano lang, Dok, kung halimbawa, ang pakiusap naman namin sa mga pribadong ospital, kahit pa sa government hospital, hindi ba, Weng? Yung pagbabawal ng batas na hindi pa lalabasin ang pasyente pag Hino-hostage hindi kayo. kompleto pa yung bayad. Mm-mm. Di ba bawal po yun? Meron naman po tayong tinatawag na patakaran dyan kung Opo. talagang hindi kaya magbayad. Kailangan lang po sigurong lalo po kung nasa basic or Oo. ward, hindi nyo pwedeng i-detain ang pasyente doon. Correct. Pero Kahit kung pa nga nasa po- private po, Oo. medyo yun po, pwede nilang i-hold ng konti hanggang hindi sila nakakapaggawa ng tinatawag nating Promissory note. O kasi hindi ka naman magpa-private kung alam mo hindi mo kaya, di ba? Unless talaga Opo. emergency, walang available sa ward. Mm-mm. And then pag may available na ward, edi ililipat ka naman doon ng ospital. Yes po, ibababa po siya sa Okay. ward. Opo. Okay, so Kalungkot yung usapang Oo, kalusugan ng mga Pinoy. Talaga. At saka siguro ang mga ospital ay maging nag-a-assist din sa mga Oo. nangangailangan ng tulong para i-guide daw sila, di ba? Kahit pa paano na para makatulong din ho ang ospital sa inyo o dito, alalahan nyo, hindi ganun kalaki yung makukuha ninyo Totoo sa yan. mga guarantee Totoo letter. yan. Hindi Oo. lahat nako-cover. Pero alam mo ba, Dr. Degrano and Weng, nung nag-cover pa ako sa House of Representatives, marami tayong mga kapuso na darating lang doon, Weng, walang kakilala. Magtatanong lang sila kung kanino lalapit. So para silang namamalimos kung Talaga, kanino sila talaga, pwedeng di ba? lumapit, kumatok na pinto ng mga At kongresista. hindi mo alam kung saan sila galing. Hindi nila Maaaring, alam. bumiyahe Sa pa, totoo gumastos pa, tapos ang makukuha nila Oo. ay baka kapareho lang nung pamasahing na, Huwag din naman bigyan di ba? ng total GL yan. Huwag yan bigyan ng 5,000. Oo. Kasi kulang na kulang po yun Tama, sa pagpapa-ospital. Sa totoo lang. Yung lumapit sa akin huli doon, Dr. Degrano, putol ang paa ng anak. Oo. O yun. Walang pampagamot. So hindi alam kung kanino lalapit na kongresista. Diba? Parang kang nagmamakaawa. Yes. Kaya- Nagtatanong sa mga security, sa reporter na nasasalubong. Mm. Buti nasalubong ako. O, di, Ay, kahit pa nagbigay paano. ka, partner. Hindi, hingin ko Hindi, nga sa'yo yung hindi. bayad eh. Hindi, parang total may kakilala ka naman, inilapit mo Yes, na, tama, baka tama, pwede oo. pong patulungan ito. Kung hindi mo lang ganon, kawawa, di ba? Uuwi Diba? pa rin luhaan. Dahil Na wala, masahe hindi niya na alam. wala pang pampagamot. Yan. Sino sinasabi natin? Sana centralized siya. Isa na lang yung pupuntahan, hindi Tama, yung tama. mamamalimos ka sa mga tanggapan ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno. At saka hindi na mo problema yung mga ospital sa ganitong bagay. Di ba? O kaya Tama naman, po, kung ayaw tama. tanggalin yung GL sa mga mambabatas, Oo. laki-lakihan niya naman po ng konti.
pasyente. Kung pwede i-cover yun Yung na lahat. pondo. Di ati lang, Opo. magkano ba nakalaan ho dyan, di ba? Oo. Maganda Pero- talaga yung intensyon ng GL, sa totoo Oo. lang. Pero sana equally or nabibigay talaga yung kailangan ng mga kapuso natin. Thank you po, Dr. Degrano. Doc, salamat. Po, Sana ho'y... okay, maraming salamat din po. Gusto Opo. ko rin po linawin Opo. itong MAIPIP, ito po yung Department of Health, ano? Opo, Ito opo. po yung MAIPIP Fund. Bukod Mm. pa po ito doon sa PhilHealth, ano po. Ah, So, iba. kasi Meron ba? sabi nila, Oo. baka Meron pa ako eh. napapagkamalaan nila yung naging problema namin right now ay naging problema namin sa PhilHealth. Ngayon po, so far, Mm-mm. maayos naman po Maayos na. pagbabayad ng Yeah. PhilHealth. Ayun, Opo, good. so okay, far okay. po. Oo. So yun po, ito lang pong sa DL na ito under na ng Department of Department of Health. Health. Opo, Okay. inaayos na naman po rin. Ang Sa unti-unti. So, dati, in 2 weeks ano yan in eh. 2 weeks, maayos na lahat. Maayos na daw. Opo, lipa, opo. Dati palaging Oo. problemado sila sa PhilHealth. Ngayon PhilHealth, maayos na oo. silang dalawa. Yes. Salamat naman po sa inyo. Maraming Nagpo din salamat kayo, din no? po. Thank you po. At least may guarantee Thank you. doon kayong bayad na. Opo. Correct. Oo. Good Thank you. morning po. Good morning, sir. Salamat, Dr. Jose Rene Degrano. Thank you po. Magandang umaga. Thank you. Ang kausap natin, Presidente, Private Hospitals Association of the Philippines, or PHAPI, si Dr. Jose Rene Degrano. Degrano. Sila ho, may mga- Hilingan, walang pinoprotektahan.